Hey guys, what's up? So ito po ang inyong pambansang batang kalye ng Pilipinas. So napanood ko po yung kanina yung laro ng Magnolia Hotshots at saka ng TNT Tropang 5G. So yun nga, unfortunately natalo yung Magnolia. So I'm not a fan of Magnolia, pero hindi rin naman ako haters ng Magnolia. Pero the way I see it, napaka-painful para sa mga Magnolia fans kasi nga twice to beat advantage ang Magnolia, and early in the conference ay leading talaga yung Magnolia. Kumbaga parang 7-1 agad sila. Tapos nangyari nga yung trade between Calvin Abueva kasama si Balanza, tapos in exchange for Will Navarro. Tapos yun nga. So twice to beat advantage naman yung yung Magnolia. Kaya lang at ang tinalo pa nila is TNT. Tapos unfortunately, yun din na nakalaban nila sa quarterfinals. Tapos natalo pa rin yung Magnolia ng 2 beses. So, and naunawaan ko yung feeling ng Magnolia fans na talagang kung twice a beat ka, dapat nga advantage ka na doon. At the same time, ang pinaka-painful doon is yung game 1, 1 point lead lang yung naging lamang ng TNT, and almost sa Magnolia na nga yung panalo na yan. Tapos yung game 2, ito pa common mistake, parehas lang yung nangyari, 1 point lead lang din yung naging lamang ng TNT. And yun nga, sa SMC parang failure yun sa kanila kasi alam naman natin yung SMC katunggali talaga ng MVP group yan. Tapos Grand Slam bid pa yung hinahabol ng TNT. Tapos kumbaga walang-wala na talagang pag-asa yung TNT kasi Magnolia yung kalaban, tinalo nila na sa quarterfinals. Tapos ganun pa yung mangyayari, di ba? Tapos underman pa yung TNT. So ngayon nabuhay na yung TNT. Tapos may pag-asa pa silang magkaroon ng finals appearance, at saka buhay na buhay nga yung Grand Slam ng TNT dahil best of 7 yata yung semifinals. Tapos rain or shine yung kalaban, though mabigat din kalaban yung rain or shine, pero iba pa rin yung naging pag-asa ng TNT. Pero mabalik tayo sa Magnolia. So sa Magnolia kasi mukhang ang naging problema na ng Magnolia is yung coaching. Jason Webb nag-coach na sa Magnolia. Tapos si Chito Victorero, napakatagal na rin nagko-coach sa Magnolia, pero walang nangyayari sa Magnolia. So kaya parang feeling ko kailangan na magpalit ng Magnolia ng coach. So bakit hindi nila i-try si Johnny Abarrientos? Kasi si Johnny Abarrientos as iba kasi yung perspective ng point guard, tapos naging head coach. So, though hindi lahat naging successful. I know Chito Victorero is a defensive coach. Si Jason Webb ay point guard din. Pero iba kasi yung Johnny Abarrientos I mean, aral yan kay Tim Cone. So, marami siyang pwedeng gawin sa Magnolia. Katulad ni Jojo Lastimosa, 'di ba? Nag-coach siya sa TNT. Successful yung pagko-coach siya. Nag-champion yung TNT. So iba kasi yung galing kay Tim Cone. Yun ay para sa akin lang. So pero hindi naman lahat, even Jeffrey Carriazo hindi naman naging successful sa coaching. Hindi pa, pero yun, who knows, di ba? Kung si Johnny Abarrientos yung susi ng pagbabalik ng Corona sa Magnolia. At the same time, dapat hindi muna tinrade talaga si Calvin Abueva. So yun, sa napansin ko lang, dapat pinalipas muna nila yung Philippine Cup dahil maganda naman yung takbo ng team ng Magnolia nung si Calvin ay nandun pa. So nung napalitan ni Will Navarro, so though si Will Navarro is magaling na player, pero ang nangyari is panibagong adjustment na naman, and yun, kalagitnaan ng conference. So dapat sana pinatapos muna yung Governors Cup, yung Philippine Cup, bago sila nagpalit if in case na hindi nagtagumpay ang Magnolia. So yun lang. I know marami Magnolia fans ang medyo sabihin natin nalulungkot ngayon
So pero bawi na lang kayo next conference. So at wag niyong i-bash yung San Miguel at saka yung Ginebra kasi talaga namang lahat naman pinagtutuunan, binibigyan ng pagkakataon ng management na palakasin yung team. Kaya lang syempre, depende pa rin sa coach kung paano nila i-handle. So si Coach Tim Cone kasi hindi agad mapapalitan yun kahit nagpipilang Ginebra kasi ilang beses din naman nag-champion ang Ginebra under Coach Tim Cone. Unlike San Miguel, kita mo naging George Gallant, napalitan ulit, balik na naman si Coach Leo Austria. So parang ganun. So good luck sa Magnolia and yun, magburakay muna kayo at magbakasyon. At kami muna bahala sa SMC team, Ginebra at San Miguel. So of course yung TNT at saka yung Rain or Shine magbabakbakan din yan ng malupit. Pero ang sa tingin ko, kung sino man nanalo sa Magnolia, kung sino man nanalo sa SMB at saka sa Ginebra ay siya ang magkakampyon this Philippine Cup. Bye-bye for now.